Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Facing the Changing Face of Culture. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Mga minamahal kong mga kapatid, we live in a time of rapid cultural shifts. Patuloy po na napakabilis ang pagbabago ng mundo. Bawat lipas ng pahina ng oras at ng panahon ay may daladala at merong hamon ng patuloy na pagbabago. Ang moralidad, ang values, ang mga paniniwala ng tao ay constantly evolving at patuloy na ang mundo ay hinahatak maging ang simbahan na makipagkompromiso o makonform sa pattern na nais niya. The church is not exempted to the idea of conforming to this pattern. Kaya bilang mga mananampalataya, ang tanong, how are we going to respond to this? As believers, how should we respond sa mga pagbabago sa teknolohiya, sa political landscape, sa lahat ng magaganap sa ekonomiya? Kanina po inihatid ko ang aking may bahay sa kanyang trabaho at habang pauwi po ako, nataon naman na ang aking radyo tuwing umaga sa sasakyan ay nakatune in sa Filipino radio dito sa Canada. Meron pong Filipino radio dito na nakatutok naman sa mga kaganapan sa Pilipinas. Kaya updated din naman po ako sa mga major news in the Philippines. Yung nangyayari sa political landscape ng Pilipinas, yun pong mga kaganapan sa ekonomiya sa Pilipinas, ang pagtaas na naman ng mga drug addiction at kung ano-ano pang mga krimen. Dito naman po sa Canada, yung mga bagong changes na i-implement this coming April 1, ang mga tariff na ipapapasa ng Amerika sa Canada. Dito po sa Manitoba, kung saan ako naroroon, ay ang pagtaas ng taxes sa mga property, yung property tax, yung tubig, kuryente, merong mga increase na i-approve this coming April 1. Napakarami pong mga changes. Ang tanong, anong magiging tugon ng isang mananampalataya sa mga changes na ito? Magpoprotesta ba tayo? Should we embrace cultural change uncritically? Or do we reject these changes entirely? Or are we going to engage with it, with the changes, biblically? Tatlo naman ang pwede nating gawin, mga kapatid, ayon dyan sa ating sagot sa katanungan. Paano ba tayo tutugon bilang mga Kristiyano? Are we going to embrace cultural change without thinking uncritically? Or are we going to reject it entirely? Magpoprotesta, lalabanan, or mag-i-engage tayo sa mga changes na ito with a biblical mindset at ang masusunod ay ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang Reformed perspective ay merong nais ituro sa atin. Sa Reformed perspective, our ultimate authority ay ang salita ng Diyos. Ang panuntunan natin bilang Reformed ay sola scriptura. Bakit?
Kasi naniniwala tayo na nagbabago ang lahat, pero ang salita ng Diyos mananatiling hindi magbabago. And our calling as believer is to stand firm, not on the changing culture, not on the economy, not on politics, not on kings and princesses, but on the unchanging truth of the Word of God. Yun po yung dapat nating paninindigan. And to illustrate this, imagine nyo po ang isang barko na naglalakbay, navigating turbulent waters. Kung walang angkla ang barko, it will drift aimlessly. Kahit gaano pa kalaki ang barko na yan, kapag inilagay mo yan sa dumadaluyong na agos o yung alon ng dagat, itataboy at itataboy yan kung wala yang matibay na angkla. Ang buhay mananampalataya ganun din. Naglalakbay tayo sa patuloy na pabago-bagong panahon. Minsan ay kalmada, minsan ay maalon, minsan ay malakas ang unos, hindi pare-pareho at patuloy na nagbabago. But we have the Word of God. The unchanging Word of God. The sola scriptura is a belief to the one true Word of God that never changes. The Word of God is our anchor in the storm of cultural changes, and it will keep us firm in our faith. Kapag ikay mananampalataya at apektado kang masyado sa nagbabagong kultura, sa nagbabagong mundo, nang wala kang angklang kinakapitan, madadala't madadala ka nito. Katulad po ng parable of the two builders, may dalawang lalaking nagtayo ng bahay, pareho naman silang dumaan sa hangin. Pareho silang dumaan sa unos, parehong binagyo yung dalawang bahay. Pero ang nanatiling nakatayo ay ang nakatayo sa matibay na pundasyon. At ang sabi ng Biblia, ito ay ang salita ng Diyos. Kaya sa pagtalakay mga kapatid, ng mga cultural changes na ito, ipinapaalala sa atin na ang ating sandigan, ang ating angkla ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Talakayin po natin ito. Let us look at the culture changes, but the truth of the Word of God remains the same. Totoo po mga kapatid, culture changes, but there is one thing that never change. Ito po ay ang Diyos at ang kanyang mga salita. Look at Isaiah chapter 40 verse 8. Ang sabi po dyan, the grass withers, the flower fades, but the word of God, of our God, will stand forever. Magbabago po ang lahat. Magbabago ang ekonomiya, magbabago ang politiko. Every 6 years, nagpapalit ng presidente. Nagbabago po yung kalagayan ng tao, ang moralidad ng tao. Dati po, ikinahihiya ang mga bakla eh. Ngayon hindi na, lantaran, at sila po yung may tinig na siyang nagpapahayag na sila ay kabilang sa mga nilikha ng Diyos na kasarian. And they are very blatant on fighting to what they believe is not considered sin, kundi ito ay disenyo ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, throughout history, cultures have risen and fallen, but the truth of God's Word never changes. Many cultural norms today contradict biblical teachings, like on the issue of marriage. Ang marriage, alam naman natin, ito'y para sa isang lalaki at para sa isang babae. Pero sa trend ngayon ng marriage, hindi na lang ito sa pagitan ng babae at lalaki. Nangyayari na ang lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, at ang malupit nito, merong ikinakasal sa hayop. Have you heard of that?
Meron po akong nabalitaan, ikinasal sa kanyang pusa. Yung isa'y sa kanyang aso. Matindi na po mga kapatid ang kahibangan ng mundo. Yung gender. Dati alam naman natin ang gender. Babae lang at lalaki. Ngayon, hindi na lang LGBTQ, HW, lahat na unang alphabet. At ang moralidad ng tao. Ngayon, ang diborsyo, 2-5. Ang lalaking 4 ang asawa, normal. Yung palitan ng mga, ngayon, narinig natin yung mga termino na one night stand. Narinig natin yung friends with benefits. Alam niyo po yung mga terminong ito, wala yan nung panahon ng ating mga unang magulang. Pero ngayon, ang moralidad, sobra na po ang babaw. Ngayon po, yung tinatawag na moral relativism na nagpo-promote ng idea na ang truth ay subjective, na wala pong totoong katotohanan at ang katotohanan sa iyo maaaring hindi totoo sa kanya, ang tawag doon ay moral relativism. Yung masama sa iyo maaaring hindi masama sa kanya, depende yan sa pananaw mo. Pero tayo mga Kristiyano, kung anong sinabi ng Biblia masama, masama yun. At kung anong sinabi ng Biblia, totoo yun. Hindi natin pwedeng i-compromise yun. Pag sinabi ng Biblia, huwag kang mangalo niya, masama ang mangalo niya kahit kailan. Pag sinabi ng Biblia, masama magnakaw, kahit kailan masama ang magnakaw. Ang pumatay, ang mangalo niya. But today, people and culture are promoting moral relativism that teaches that truth is subjective. But the scripture teaches the other way. Merong absolute truth. Pag sinabi ng Biblia na walang ibang daan, walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi si Jesus lang, na siya ang daan, katotohanan at ang buhay, na walang makakaparoon sa Ama kundi sa Kanya, hindi natin pwedeng paniwalaan na daan ang Islam, na daan si Soriano, na daan si Manalo, na daan iyang mga taong yan. Si Jesus lang ang daan. Mga kapatid, that is the culture that we have today. And just as the Reformers stood on sola scriptura during the Reformation, tayo sa panahong ito dapat manindigan sa hindi nauugang pundasyon ng salita ng Diyos. We cannot just stand for our religion. Our religion must stand to the solid foundation of the Word of God. Hindi nagbabago yun. Kaya, if we're going to illustrate this, alam niyo po ba yung North Star? Yung North Star, yung mga navigators, sailors, ginagamit po nila yung North Star para sundan yung pattern. Kasi, yung North Star, constant yun, hindi yun nagbabago. Sinusukat ng mga sailors, sinusukat ng mga navigators, ng mga kapitan ng barko, at ang sinusundan nila yung North Star. So we too, in the same way, God's truth is our fixed point in our world of shifting values. Bilang mga mananampalataya, the Word of God is our North Star, constant. At siya ang ating gabay sa paglalakbay sa nagbabagong kultura, sa nagbabagong mundo. Kaya nga po mga kapatid, dapat nating tandaan na may danger sa pakikipag-conformity sa mundong ito. Let us look at the danger of conforming to the world. Ito ang paalala ni Pablo sa mga taga-Roma. Do not conform to this world,
but be transformed by the renewal of your mind. Kaya napakahalaga na ang ating mga isipan ay saturated ng Word of God. Saturated ng ating North Star. We need to follow the Word of God instead of conforming to the pattern of this world. Conformity to the world leads to compromise in doctrine and practice. Kaya ito po, tandaan ninyo, ang pastor na hindi babad sa salita ng Diyos kung ano-ano lang ang ituturo sa kanyang mga miyembro. Napakadelikado nang kayo'y sumusunod sa pastor na hindi nang babasa ng banal na kasulatan. Ano ituturo nun? Anong i-guide sa inyo? Ang pastor, sabi ng Biblia, ang mabuting pastor, inaakay ang kanyang tupa sa matuwid na landas. Kung ang pinagbabasa ng pastor ay kung ano-ano, sa halip na ang basahin ay salita ng Diyos at ito ang ituro, makikipag-compromise ang pastor, makikipag-compromise ang simbahan, maliligaw ng landas sa doktrina at sa practice. And we can see that right now in many churches. In many evangelical mainline denomination. Ibang-iba na, mga kapatid. Hindi nyo na matetrace yung simulain ng mga pananampalataya because of the conformity to the world. Many churches today are tempted to dilute the gospel to make it more acceptable to modern sensitivities and sensibilities. Ano pong ibig kong sabihin? Kailangan lumabnaw ang salita ng Diyos para wag makasakit. Kasi sa loob ng simbahan may mga LGBTQ at kung ano-ano pa. Pag nandun sila, wag kang tatalakay ng subject tungkol sa LGBTQ at homosexuality. Pag ang isang miyembro ay corrupt, wag kang tatalakay ng korupsyon. Kaya yung ebanghelyo, pinalalabnaw to the point na wala na tong epekto. Katulad ng isang gamot na may potential na magpagaling sa isang may sakit. Pero para kanyang madaling mainom, haluan mo ng maraming tubig at saka mo ipainom bago ka gumaling. Katakot-takot na tubig ang laman ng gamot, wala na itong epekto. Diluted ang gamot. Ganun din po ang ebanghelyong ipinangangaral ngayon. Hindi na po matatawag na ebanghelyo or gospel sapagkat dinilute na po ito ng kung ano-anong mga prinsipyo ng pastor. Kaya ito po ang nakakalungkot na senaryo. Po, the danger of cultural accommodation is losing our distinct witness as the people of God. Maraming mga churches nawala na yung kakanyahan. Nawala na yung distinctiveness. Nawala na yung uniqueness ng simbahan. Na-impluwensyahan na ng kung ano-anong mga katuruan. At napakatinding danger ang dulot nito sa mga mananampalataya sa mga susunod pang henerasyon. Mga kapatid, we must recognize subtle ways in which culture influences us through our entertainment, through our education, through social trends, and measure all things by the Word of God. Hindi naman po masama yung ibang mga pagbabago. Pero kung itong mga itong mga pagbabagong ito ay matatabunan ng ating pananampalataya, kahit na anong buti niyan, dadalahin tayo niyan sa impluwensya ng kasamaan. Kaya po mga kapatid, ang bansang Israel kinamuhian ng Diyos Bakit po? Itong si Haring Solomon na meron pong
700 na asawa at 300 na concubines. Na yung kanyang mga asawa, dinala sa bansang Israel ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ubod ng daming asawa nito. Imagine niyo gaano karaming Diyos-Diyosan ang pumasok sa buhay ng bansang Israel. Nabago ang landscape. Nabago ang political system nung namatay si Solomon, ang kanyang mga asawa ay naging mga maiimpluwensya sa bansang Israel. Kaya, to illustrate this mga kapatid, nakakita na ba ho kayo ng palaka na inilagay sa isang palayok, tapos nilagyan ng tubig, pagkatapos iniluto? Unti-unti, walang namamalayan yung palaka na nagbabago na ang temperatura ng tubig. The frog in a boiling water does not realize it's being cooked because the heat increases gradually. Ang nangyayari po, ganun din sa mga Kristiyano. Christian may not notice their slow conformity to culture unless they remain vigilant in the scripture. Katulad ng palaka, maaaring naglalalangoy ka pa doon sa tubig ng iyong kaserolang pinaglagyan. Later na marirealize na hindi mo na kaya yung init at ikaw ay unti-unti nang naluluto. Ganun din ang maraming Kristiyano ngayon. You may not notice your slow conformity to the culture, maliban na lamang kung ikaw ay binabantayan at mapagbantay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ano ba ang ating calling bilang mga Christian? Are we called to conform to the pattern of the world? No. Romans chapter 12:2 ang sabi, change your mind. Renew your mind. Do not conform to the world. In fact, the call of Christian is to be a salt and a light. Matthew 5:13-16. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Kayo na po magbasa ng buong talata. Yan ang ating calling. That is a call to influence. Ang salt, ano pong trabaho? Preserves and prevent decay. Believers are called to be a moral and spiritual preservative in a decaying culture. Kaya sa halip na tayo maimpluwensyahan ng kultura, tayo ang mang-impluwensya sa kultura. Kung itinutulak tayo na baguhin ang ating morality, di itulak natin yung kultura para silang mag-conform sa morality ng scripture. Patunayan natin na ang mga Kristiyano hindi nagnanakaw. Patunayan natin na ang Kristiyano hindi nangangalunya. Patunayan natin na ang mga Kristiyano ay masunurin sa batas. Minsan, walang alat. Hindi maipakita yung kanyang influence as being a salt. Yung light, ano ba yung light? Light exposes darkness. Our role is to shine the truth of God's Word in a world filled with deception. Hindi makapandadaya at hindi maitatago ng kadiliman ang pandaraya kung merong mga nagliliwanag. Amen po ba mga kapatid? Hindi po nangangahulugan ito na retreating from culture or tumakas o umiwas kung hindi mag-engage sa culture biblically. And let us bring hope of Christ to a lost world. Hindi naman tayo makakapagtago sa kuweba katulad ng ginagawa ng mga monghe para wag maimpluwensya ng mundo. Hindi ganon. Tayo ay nasa mundo at mamumuhay tayo sa mundo, but we are not of the world. Amen? We are not to become like the world, but to transform the world through the power
of the gospel. Yun lang ang pwede natin gawin bilang mga mananampalataya. At ang isang magandang illustration nito ay si Daniel sa Babylonia. Bagamat sila ay hindi talaga mga taga roon at sila ay dinalang bihag lamang ng mga Babylonian, pinili sila para dalahin doon, pero itong si Daniel kasama ang tatlong mga magkakaibigang si Shadrach, si Meshach at si Abednego, hindi sila nakipagkompromiso sa pagan culture. In fact, nanindigan sila hanggang kamatayan. Hindi nila kinatakutan ang hurno. 7 ulit na pinainit ang furnace. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay itinapon, pero kagaya ni Daniel, sa Babylonia ay nanindigan sila na susundin nila ang Diyos at hindi ang mga labag sa salita ng Diyos. Now, anong dapat gawin ng mga mananampalataya sa nagbabagong kultura? We need to stand firm in our biblical conviction. Amen? Mga kapatid, minsan maigi pa nga pusit eh. Alam niyo ba yung pusit? Lagi ko pong ginagamit na illustration. Yung pusit may plastic sa likod eh. Maigi pa yung mga yon kaysa sa maraming Kristiyano ngayon, walang backbone. Hindi makapanindigan. Ano po sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16-17? All scripture is breathed out by God and profitable for what? For teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. The Bible must be our foundation for understanding truth, not cultural trends or societal norms. Pagdating sa pamumuhay Kristiyano, ang panuntunan ay ang hindi idinidikta ng kultura, kundi kung ano sinasabi ng Biblia. Lahat ng bagay para mamuhay ng may kabanalan, malinaw namang ipinapahayag sa bawat pahina ng banal na kasulatan. We must be equipped with sound doctrine to discern what is biblical from what is worldly. Ang problema, kaya ka naman nakikipag-compromise kasi hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung ikaw ay equipped, kung ikaw ay may pangunawa sa sinasabi ng Biblia, parang sinabi ng mga alagad sa Book of Acts, we should obey God rather than men. The Reformers stood against the corrupt culture of their time by holding fast to the authority of Scripture. So we must, when we stand firm, we may face opposition, but we are called to obey God rather than men. Acts 5:29. Kapag ang ipinapagawa sa atin ng otoridad ay labag sa sinasabi ng banal na kasulatan, dun lang tayo pwedeng sumuway. Pero kung ang pinapagawa ng kultura, pinapagawa ng otoridad, pinapagawa ng mundo sa atin ay hindi naman labag sa sinasabi ng Biblia, hindi ho masama na umayon sa takbo ng sanlibutan. Subalit kung ang ipinapagawa ng sanlibutan ay in contrast sa sinasabi ng banal na kasulatan, we are called to obey God rather than men or the culture of men. No? Ang illustration nga during the Reformation, si Martin Luther stood before the diet of worms and he declared, "Here I stand. I can do no other." His courage to uphold biblical truth in the face of opposition should inspire us today. Ang akin niyang tanong, may lilitaw pa kayang Martin Luther? May lilitaw pa kayang John Calvin?
Meron pa kayang mga lilitaw na mga reformers na maninindigan sa katotohanan? O aayon na lang sa lahat ng idinidikta ng kapanahunan? Napakalungkot, pati ang simbahan kung anong uso. Nauso ang lundagan, lahat naglundagan, hindi nila naiintindihan kung biblical pa ba to. Nauso ang speaking tongues, lahat na nagulahu, hubra-hubra kanda, hindi naman naiintindihan. Lahat na nagturo ng prosperity gospel sa pag-asa na sila yayaman, na wala namang basihan sa Biblia at puro kasinungalingan. Matindi, mga kapatid. Ano ang dapat gawin ng simbahan at ng mga pastor sa mga pagbabagong ito? Ang dapat natin gawin, let us proclaim Christ in a changing culture. Kaya po ang tinig ng Pag-asa, yun ang commitment Magalit na kayong lahat na mga pastor na pinapangalanan ko, mga simbahang pinapangalanan ko. Kung nababanggit ko lagi yung mga Pentecostal na yan. Kasi talaga naman taliwas sa pinaggagawa nila ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:20? Therefore we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Our mission, mga kapatid, is not to wage war against culture, but to win souls for Christ. Kaya po ngayon, mga kapatid, nangangaral po ako, nagtuturo po ako, baka sakali may maialis ako doon sa simbahan na pinagsasamantalahan ng mga bulaan at scammer na pastor. Baka sakali may matauhan, magising at hipuin ng Diyos na ialis sa mga masasamang pinaggagawa ng mga mapagsamantalang pastor. Cultural changes are often open doors for gospel conversations. The gospel is the only true hope for a world that is lost and ever-changing. Hindi lahat ng kultura ay masama, hindi lahat ng technology masama. Nagagawa ko ngang ipangaral ang ebanghelyo sa technology meron tayo, naaabot po sa pamamagitan ng mensahe yung mga hindi ko maabot, yung hindi ko mapuntahan. Kaya salamat sa technology ito, dapat nagagamit ito para sa gospel conversations. Internet is an open door for gospel propagation. The technology, Facebook, Instagram at mga social media dapat ginagamit bilang open door for gospel. Gospel propagation. Madalas naman lahat ng pastor may Instagram. Lahat ng pastor may Facebook. Pero nagagamit ba ng mga pastor ang technology ito sa pangangaral ng ebanghelyo? Bagamat alam nating bias itong mga technology ito, ang Facebook. Binigyan po ako ng warning, nakatanggap po ako ng warning sa Facebook na ang aking mga videos 1 buwan na lang buburahin ng Facebook. Kaya nalungkot po ako ng isang araw, yung mga videos ko po a month ago hindi na makikita. Kaya kung kayo gusto nyong hanapin yung last month, hindi nyo na makikita sa Facebook account ko. Binubura na po ng Facebook. Kaya ang aking ginagawa, naunahan ko na sila. Naunahan ko na ang Facebook dahil alam ko ganun ang gagawin. Dahil lahat naman ng Pilipino ngayon, no, vlogger na, TikTokers na, lahat ngayon ay gumagawa na ng reels. Kaya ano nangyayari, yung data, sobrang dami nun, kung gaano man pong storage meron ng Facebook, sa dami ng bidyong ginagawa at ini-upload sa kanya araw-araw ng milyong-milyong tao, hindi na kaya ng Facebook yung capacity na mag-store ng mga datang ito.
Kaya hindi niyo po ba napapansin, no? Kakalipas sa mga panahon, nagka-crash ang Facebook eh. Hindi niya ma-handle. So maganda tong technology, pero gamitin natin tong pintuan bukas para makapangaral. Katulad ni Pablo sa Athens, Acts 17. We must understand culture enough to speak truth into it effectively without compromising our faith. Amen? To illustrate this, a missionary learns the language and customs of a foreign culture to share the gospel effectively. Tama? Similarly, anong dapat? We must understand the culture, the landscape, while standing firm in biblical truth. Paano ka makakapangaral sa mga Gen Z o Gen Y? Sa mga next generation kung hindi mo naiintindihan ang kanilang lengguwahe. Kung ginagamit nila ang technology, edi gamitin mo rin ang technology para maabot mo sila nang hindi ikino-compromise ang biblical truth. Amen? Ito ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Proclaiming Christ in a changing culture. At bilang konklusyon, mga kapatid, cultural shifts are inevitable. Hindi na to mababago. Patuloy na meron pong mga changes. But our response to the changes must be grounded in Scripture. Amen? We must neither conform nor retreat, but we need to stand firm. We need to engage in this ever-changing culture biblically and proclaim Christ boldly. Romans 12:2 exhorts us, we are to be transformed by the renewing of our minds, holding fast to God's unchanging truth while being faithful witness in a changing world. Narito po ang last call to action. Will you stand firm in God's truth? Resisting conformity while engaging culture with the gospel? Kung ganon, may the Lord give us wisdom and boldness to be the salt and the light in this generation. Amen po ba, mga kapatid? Wala tayong kontrol. Wala tayong magagawa sa mga pagbabagong ito kung hindi ang manindigan, manghawakan, at magtiwala sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos.